Good morning! For today's video ay gagawa tayo ng puto na hindi siya puto cheese. Classic lang na puto. So ito po yung ating melted margarine. Sa ano ko lang yon, sa kawali ko lang. Ay dyan na mismo sa mixing bowl tinunaw. Then lagay natin yung sugar. Ang sugar po natin is 1/4 kilo or 1 1/2 cup. Maglagay din po ako ng 3 itlog. 3 eggs. Parang XL yata itong itlog na ginamit natin. Then, haluin muna natin. Di pa natin nilalagay yung flour dyan sa mga ano na yan. Sa time na yan. Para lang matunaw yung sugar natin. So, di po ako naglagay ng kunting asin, pero kung kayo po ay gustong maglagay, pwede po kayong maglagay ng kunting-kunti lang po na salt. Naglagay na rin po ako dyan ng water. Ang water po na ilalagay natin dyan ay 4 cups kasi po ang gagawin natin is 5 cups na all-purpose flour. Haluin natin ulit hanggat sa matunaw yung sugar bago tayo maglalagay ng all-purpose flour. So di na po tayo dyan maglalagay ng oil kasi yun pong melted margarine, yun na yung replacement sa oil. Pwede rin pong melted butter, mas masarap po yun, pero mas mahal. Kaya kung ikaw po ay gagawa ng pangnegosyo, pwede na yung star margarine. Yun, salain na po natin yung all-purpose flour. 1, 2. Dalawa muna para madaling masala. Nilagay ko na rin po dyan yung baking powder. So this time po, ang gagamitin nating baking powder is 3 tablespoon lang po yon para sa 5 cups na all-purpose flour. Umaalsa naman po kahit hindi natin gawin yung 1:1 pagdating sa baking powder. Syempre, medyo mahal na yung baking powder ngayon. Kailangan din nating tipirin ang ingredients natin. Ayan o, tingnan mo kung di natin sinala o may buo-buo pa talaga. Siguro yung baking powder yan. Kasi yung baking powder po, kilo-kilo yung binibili ko na kalumit. Kaya minsan nabubuo siya. So naglagay pa ako ulit ng second batch na flour na sasalain natin. Kasi pagsabay-sabayin matagal din naman talaga. Ayan, kahit medyo malaki yung ating salaan, kailangan pa nating paghatiin kasi 5 cups din po itong natin ginamit. Ayan, salain natin ulit. Kapag po sinala na natin yung all-purpose flour, kahit yung mixture mo mamaya ay hindi na salain, okay na po yan. Wala na po yan, buo-buo. Pero kung gusto mo talaga makasigurado, edi salain pa rin yung mixture mamaya bago ilagay sa mga puto molder. Kasi kapag may mga buo-buo, hindi po naluluto sa puto yung mga buo-buo. Yan, ilagay na rin natin yung birch tree na gatas. Dalawa po yung ilalagay natin, dalawang sachet ng gatas na birch tree. Pwede ka rin gumamit ng beer brand or yung water na nilagay natin kanina, pwede mo yan i-replace ng iba na gatas. Para talagang mas masarap yung gagawin mong puto, lalo kung pangregalo o kaya Kapag kapaninda, ayos na po yung ganitong klase ng mixture kasi syempre kailangan pa rin nating tumubo. Ayan, yung pangalawa. So, haluin natin ulit hanggat sa maging makinis yung ating mixture ng ating puto.
Yan, wag masyadong panggigilan yung paghalo. Kasi po para hindi ma-overmix. Pag na-overmix po kasi yung ating puto, nagde-deflate po siya kapag inahon natin sa steamer. Yun, overmix po yun kapag ganun. Yun, dahan-dahan lang. Di naman natin kailangan madaliin para hindi siya ma-overmix. Ayan, hindi talaga ganun kabilis. Pero kailangan talagang tiyagain yan para pino. Kung mapapansin nyo, pag gumawa po ako ng puto, talagang pino siya kasi nasa paghalo po yung ng mixture. Yun, pwede rin namang salain. So, dahil okay na po, wala nang buo-buo, pwede na tayo maglagay sa mga puto molder. Ang nilalagay ko po usually kapag medium size na ganito is 1 tablespoon. Pero pag dito lang naman or ipangreregalo ganun, pwede na po nating itodo sa 2 tablespoon sa kada isang medium na lagayan. Pero ngayon ang gamit ko pala dito ay large pala to. Large po pala yung gamit ko na puto molder. Tapos pag nagkulang na itong large, kasi 27 lang to. So, doon na natin sa medium ilalagay. Bali po dito sa 5 cups na all-purpose flour ay nakagawa po ako dito ng 27 na large size na puto saka 36 na medium size. Tapos kasya na siya sa isang bilao. Maliit lang yung bilao na ginamit ko dyan. Ito po ay ireregalo natin sa may birthday na pupuntahan natin. So habang ginagawa natin to, dapat nagpapakulo ka na ng tubig sa steamer. Ako po yung gagamitin kong steamer ngayon ay syempre yung home fan pa rin na favorite kong 3-layer steamer na electric para mas marami po yung nakakalagay. Kasi kapag doon tayo sa induction, doon lang tayo magluluto sa rice cooker, sobrang konti lang po. Kada isang salang doon, 7 lang. Pero doon sa home fan na steamer na talagang maganda, na nabili ko lang din sa Shopee. Napakaganda po nun gamitin. So, alis hindi naman nakikita sa video. So, ito po, 15 minutes po yan, large size. So, ito na yung ating finished product ng ating classic na puto. Thank you so much.